Sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Siya'y purihin sa kanyang ginawa, siya'y purihin pagkat nakihila. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa salyo ng alpat lira. Ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. In today's gospel reading, Jesus invites us to reflect on His words. Whoever is not against us is for us. Being a disciple of Jesus is being open for all. We celebrate today the World Day of Migrants and Refugees and the National Seafarers Sunday. Migrants, refugees, and seafarers are part of God's circle of friends. They brave danger and suffer loneliness for the sake of their family and country. We pray that they may continue to be effective ambassadors of Christ and faithful messengers of the gospel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen.
Let us bow our heads and let us pray. O God, who manifests your almighty power above all by pardoning and showing mercy, bestow, we pray, your grace abundantly upon us and make those hastening to attain your promises heirs to the treasures of heaven. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, Moses rejoices that, for the sake of Israel, God has given His Spirit to the 70 elders, including 2 at a distance. He then invites Joshua to welcome, not resent, this manifestation of God's generosity. A reading from the book of Numbers. The Lord came down in the cloud and spoke to Moses, taking some of the Spirit that was on Moses. The Lord bestowed it on the 70 elders. And as the Spirit came to rest on them, they prophesied. Now 2 men, one named Eldad and the other Medad, were not in the gathering, but had been left in the camp. They too had been on the list, but had not gone out to the tent. Yet the Spirit came to rest on them also, and they prophesied in the camp. So when a young man quickly told Moses, Eldad and Medad are prophesying in the camp, Joshua, son of Nun, who from this youth had been Moses' aide, said, Moses, my Lord, stop them. But Moses answered him, Are you jealous for my sake? Would that all the people of the Lord were prophets. Would that the Lord might bestow His Spirit on them all. The word of the Lord. Thanks be to God. The precepts of the Lord give joy to the heart. The precepts of the Lord give joy to the heart. The law of the Lord is perfect, refreshing the soul. The decree of the Lord is trustworthy, giving wisdom to the simple. The precepts of the Lord give joy to the heart. The fear of the Lord is pure, enduring forever. The ordinances of the Lord are true, all of them just. The precepts of the Lord give joy to the heart. Though your servant is careful of them, very diligent in keeping them, yet who can detect failings? Cleanse me from my unknown faults. The precepts of the Lord give joy to the heart. From wanton sin especially, restrain your servant. Let it not rule over me. Then shall I be blameless and innocent of serious sin. The precepts of the Lord give joy to the heart. On the second reading, James strongly condemns the rich for their wanton lifestyle and their exploitation of the poor and the weak. Punishment is in store for them on the day of reckoning. A reading from the letter of St. James. Come now, you rich, weep and wail over your impending miseries. Your wealth has rotted away, your clothes have become moth-eaten. Your gold and silver have corroded, and that corrosion will be a testimony against you. It will devour your flesh like a fire. You have stored up treasure for the last days. Behold, the wages you withheld from the workers who harvested your fields are crying aloud, and the cries of the harvesters have reached the ears of the Lord of hosts. You have lived on earth in luxury and pleasure,
You have fattened your hearts for the day of slaughter. You have condemned. You have murdered the righteous one. He offers you no resistance. The word of the Lord. Thanks be to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your word, O Lord, is truth. Consecrate us in the truth. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit, A reading from the Holy Gospel according to Mark. glory to you, O Lord. At that time, John said to Jesus, "Teacher, we saw someone driving out demons in your name, and we tried to prevent him because he does not follow us." Jesus replied, "Do not prevent him. There is no one who performs a mighty deed in my name who can at the same time speak ill of me. For whoever is not against us is for us. Anyone who gives you a cup of water to drink because you belong to Christ, amen, I say to you, will surely not lose his reward. Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a great millstone were put around his neck and he were thrown into the sea. If your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter into life maimed than with two hands to go into Gehenna, into the unquenchable fire. And if your foot causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter into life crippled than with 2 feet to be thrown into Gehenna. And if your eye causes you to sin, pluck it out. Better for you to enter into the kingdom of God with 1 eye than with 2 eyes to be thrown into Gehenna, where their worm does not die and the fire is not quenched. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome po sa Our Lady of La Salette Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kamakailan ay naging viral ang statement ni Pope Francis nung siya'y nasa Singapore when he said that all religions are paths that reach to God. All religions are paths that reach God. Agad nag-react dito ang mga conservatives, even sa mga Catholics, na sinasabing si Pope Francis ay heretic. Maling-mali daw dito si Papa Francisco. Erehe daw dito si Papa Francisco. Sapagkat maliwanag nga namang sinasabi ni Kristo sa banal na kasulatan, I am the way. Hindi nga naman niya sinabing, I am one of the ways. At sinabi rin ni Kristo na walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. So para sa mga conservatives na ito, there are no other paths that reach God apart from the way, the path
our Lord Jesus Christ. So paano nga ba natin sasagutin ito? Well, tandaan po natin, ang inclusivist na statement na ito ay hindi bago sa simbahang Katolika. Many years ago, sa Vatican II, ganito rin ang sinasabi. Ang sinasabi ay parang, while we maintain, naniniwala tayo, pinangahawakan natin, at hindi natin ito iwa-water down. Kay Kristo lamang talaga ang kaligtasan. Siya lamang talaga ang daan. Pero sinasabi rin, ina-acknowledge din ng simbahan na kahit ang ibang tao na hindi miyembro ng simbahang ito ay pwede pa rin maligtas sa pamamagitan pa rin ni Kristo. Sa papaanong paraan? Maraming paraan. Sapagkat ang Panginoon gagawin ang lahat ng paraan. Anong sabi sa John 3:8? The Spirit blows where it wills. Ang hangin ay umiihip kung saan ito ibig. Nadidiktahan mo ba ang hangin kung saan siya iihip? At makukulong mo ba ang hangin sa isang kulungan lang para dito lang sa kulungan na ito umihip? At hindi makalabas ang hangin para sa iba ay umihip? Hindi! Ganon ang hangin, ang hininga, ang Espiritu ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon na may bunga, fruits of the Holy Spirit, na may bunga ng pag-ibig, kagalakan, katapatan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, kapayapaan, na hindi natin ma-deny na kahit sa ibang reliyon, mayroon ding ganyan. Nagagalak din sila. May peace of mind din yung iba sa kanila. Mabuti rin ang marami sa kanila. Mabait din ang marami sa kanila. At para sa atin, kay Kristo rin galing yung mga bunga ng Espiritu Santo na yan, kahit hindi nila alam. Besides, magtatagal ba yung mga relihiyon na yan? Ang pinag-uusapan natin dito, yung mga major religions, Judaism, Hinduism, Buddhism, Islam. Wala akong pakialam sa mga, alam nyo na, alam mo namang tao lang eh. Alam mo namang, nako, may ginagawang kabalbalan eh. Dinudiyos mo pa? Nako, mahirap ispelengin yan. Hindi na, sorry. Sige, isali na rin natin. Sige. Sila rin naman yan, anak ng Diyos. Kaya lang, mas focus tayo dito sa ibang mga major religions. Magtatagal ba yung mga yan kung walang magaganda at mabubuti na mga bagay? At kung walang katotohanan kahit papaano sa ibang relihiyon na yan, hindi magtatagal yung mga yan. Kung si Kristo ang liwanag ng sanlibutan, naniniwala ang simbahan na ang liwanag na yan ay nasa sa ating simbahan, pero sumisinag din siya, may mga rays of truth, of goodness din siya sa ibang mga reliyon at simbahan. Pero para sa atin, yung pinaka-focus ng liwanag nasa ating simbahan, sapagkat si Kristo ang nagtatag ng simbahang ito. Naintindihan po ba ninyo? Yun ang pananaw natin. Pero yung liwanag ni Kristo, hindi lang kopong-kopo natin. May mga sinag din siya sa iba. Ang patunay niyan napaka-unrealistic. Kung sasabihin natin, walang mabubuting tao na Hindu, na Buddhist, napaka-unrealistic niyan. Sapagkat alam natin, mararami ding mabubuting tao na Muslim. At napaka-judgmental natin, napakakitid pa natin kung sasabihin natin na ang kaligtasan lang ay sa atin. At kung magkakaganyan, hindi ka katolikong mag-isip kung ganyan ang takbo ng iyong isipan. Tandaan po natin ang basic na meaning o kahulugan ng Catholic
Katoliko, pangkalahatan, kaya nga Catholic, parang may word na whole. Catholic. Kung mapupunta po kayo sa Roma, makikita po ninyo yung mga columns nakapaligid sa St. Peter's Square na para bang dalawang malalaking mga baraso na nagwe-welcome, open arms, sa kahit sinong gustong pumunta sa simbahan. Ganon dapat ang simbahan. Yun ang Katoliko para sa lahat ng tao. Maniniwala po ba kayo? Well, maniwala kayo. Hindi ako magsisinungaling sa inyo. Na may mga sumusunod sa akin na nagsisimba, born again dito. Iglesia ni Cristo dito. Totoo. Ngayon, magsisimba pa sila dito kung hindi nila ma-feel na sila yung welcome? Hindi lang yung ambiyansang simbahan, ha? Kundi yung turo ng simbahan. Kailanman hindi natin sila sinisiraan. At sila ay atin ding iginagalang. Na dapat patas din ang tingin natin kung paano natin tinitingnan ang isang Katoliko. Dapat ganun din sa iba. Yan ang turo ng ating simbahan. That's who we are and that's who we should be as Catholics. Dapat lahat welcome. Hindi yung tayo-tayo lang. Ayaw ng Diyos ng ganyan. Sapagkat ang lahat ng tao ay anak niya. Para sa lahat ng tao namatay si Kristo. Kaya ang alok niyang kaligtasan ay para sa lahat ng tao. Nakita po ninyo, yan ang sinasabi sa ating mga pagbasa ngayon. Sa ating unang pagbasa ay nandong minarapat ng Diyos na makapag-prophesy, makapaglahad din sina Eldad at Medad kahit na hindi sila naroroon sa grupo ng mga binahiginan ni Moises ng kanyang pagiging propeta. Sa ating ebanghelyo, hindi binawal ni Kristo yung sinumbong ni St. John sa kanya. Yung isang taong nagpapalayas ng demonyo sa pangalan niya. Sapagkat para sa kanya, sino mang hindi laban sa atin ay panig sa atin. In other words, lahat ng tao, lahat ng relihiyong gumagawa at naglalayo ng mabuti, dapat magkakakampi. Mga kapatid namin sa ibang relihiyon, ang dami na ngayong taong hindi naniniwala sa Diyos. At ang dami na rin taong bagamat naniniwala sa Diyos ay nabubuhay na hindi sumusunod sa Diyos. Bakit hindi tayo magtulong-tulong? Tayong lahat ng mga naniniwala sa Diyos, tayong lahat ng mga sumusunod, nagpapahalaga sa Diyos, iba't iba lang ang ating ekspresyon ng ating pananampalataya. Bakit hindi tayo magtulong-tulong para harapin at tulungan ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos o nabubuhay ng walang Diyos? Kamakailan ay nag-donate po tayo ng sound system sa San Jose City Jail. Diyan. Yung binigyan natin ng sound system, mga speakers na maayos, magaganda, maliwanag, I think 5 palapag. Ang isa sa layunin niyan, para makatulong din sa kanila. Kasi sabi nila, madalas pag tinatawag yung pangalan, 30 minutes bago bumaba, tinawag na pala, oy, may dalaw ka. Kasi hindi maintindihan. Pero ang pinakapakay ko talaga kung bakit tayo nag-donate ng sound system dyan, ay kapag nagmimisa ang pare, nagtotok ang madre, ang makakarinig ay marami. Kasi usually, kapag nagmimisa ako, nagtotok yung madre, ang nakakarinig lang ay kokonti Isang palapag lang o isang grupo lang ng mga prisoners. Ngayon, sila ng lahat. Kasi may speaker ng maganda, maliwanag ang bawat palapag. Malaking tulong po ito sa mga preso. Kasi tandaan po ninyo, ang Diyos ang makapagpapabago ng puso ng tao. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. At kung makikita po nyo sila, kapag sila'y nagsisimba, all ears.
Maghulog ka ng pin, maririnig mo yung pin. Ganon sila. Ganon sila kauhaw. Siguro ganon kapag nakulong talaga. Ganon sila kauhaw sa salita ng Diyos. Kaya napakahalaga na mag-mise. Napakahalaga na may magtok na madre. Nakapag-iisip sila. And besides, they have all the time para pag-isipan yung salita ng Diyos na narinig nila. Ngayon, ang sabi ko dun sa warden, Sir, kahit po hindi Katoliko na pastor, ministro, pwedeng gamitin ng speaker na ito. Pwedeng gamitin ng sound system na ito. Pero pakiusap po, pakisabi naman sa kanila, hindi naman sa inuunahan ko, baka lang, walang siraan. Pag sinisiraan po ang simbahang Katolika, pakiremind sila, kami nag-donate niya. Papatayin namin yung speaker na yan. Pero seriously, ang sabi ko, pakisabi po sa kanila, wala na dapat siraan. Dapat magtulong-tulong na lang para gabayan yung mga kapatid naming nasa kulungan. Salita ng Diyos lang. Salita ng pagmamahala. Yun, dapat talaga, ang kapatid ng mga hindi Katoliko, mga pastor, ministro, tulong-tulungan na lang tayo. Lalong-lalo na sa mundo ngayon, kinakailangan tayo magkaisa. Ang pinag-uusapan na lang ngayon, paglalaban ng kadiliman at kasamaan. Nasaan ang kabutihan? Besides, kahit sa mga gumagawa ng kabutihan, kailangan magtulong-tulong pa rin naman. Sabi nga daw ng isang pare, magpasalamat pa nga tayo na hindi lahat ng tao Katoliko eh. Kasi kung lahat ng tao Katoliko, kaya ba natin pastulan ng lahat ng ito? Kung lahat ng tao Iglesia ni Cristo, kaya niyo bang pastulan ng lahat ng ito? Kung ang lahat ng tao born again, kaya niyo bang pastulan ng lahat ng ito? Hindi nga ba't kung minsan, kung ikaw ay magulang, ang dami mong anak, okay lang na ipaampun mo sa iba. Kung hindi mo naman, mapapatnubayan. Di parang ganyan lang din naman. Ako nga ang tagal ko nang nangangarap na bawasan ng misa dito, lalong-lalo na tuwing linggaw. Kasi napapagod na ako. Akala ko'y mababawasan kayo. Kapag naubuo na yung simbahang ito, hindi kayo nababawasan, nadadagdagan pa kaya? Kumuha naman ako ng ibang pare, pupunta ba kayo? Ewan ko sa inyo. So dapat magtulong-tulong na lang. Wala na dapat siraan. Tulong-tulong para sa... Besides, tandaan po natin, ito pa. Minsan, hindi naman kasalanan ng tao na hindi niya nakilala si Kristo. Paano kung yung tao pinanganak sa bundok? Tayo nga kung ipinanganak tayo sa Indonesia, malamang Muslim tayo Kaya napaka-unfair na sinabi at sabihin na kapag hindi kilala si Kristo, hindi naniniwala kay Kristo, hindi maliligtas, unfair yun. Kasi ano ang sabi sa Romans 10:14? Paano sila tatawag sa Kanya kung hindi naman sila naniniwala sa Kanya? At paano sila maniniwala sa Kanya kung wala namang nag-introduce sa kanila sa Kanya? Dapat tayo masisi dun Ang sabi ng Panginoon, pumunta kayo sa iba't ibang panig ng mundo, ipakilala niyo ako. Dapat nasa China tayo, nagpapakilala tungkol kay Kristo Masisisi mo ba yung mga Chinese na hindi nakilala si Kristo? Wala namang nagpakilala kay Kristo sa kanila. Kaya napaka-unfair na kapag sinabing, kapag hindi kilala si Kristo, hindi sumasampalataya kay Kristo, hindi na maliligtas. Unfair yun. Kaya nga sasabihin pa ng Vatican II, so far as even a non-believer, kahit yung hindi naniniwala kay Kristo, through no fault of his own, hindi niya kasalanan kasi wala namang nagpakilala sa kanya kay Kristo pwedeng maligtas. Kung yung taong yon na hindi nakilala si Kristo, therefore hindi sumasampalataya kay Kristo, kung yung taong yon in good faith ay sumusunod sa kanyang konsensya, sapagkat sinasabi sa atin ng simbahan, gayon din ni Henry Newman, na ang konsensya natin
ang siyang tinig ni Kristo sa kaibuturan ng puso natin. Kaya't kapag ang tao, kahit hindi niya nakilala si Kristo, sumusunod siya sa kanyang konsensya na umiiwas sa masama at gumagawa ng mabuti, sumusunod na rin siya kay Kristo kahit hindi siya aware dito. Naintindihan ninyo? Gaya ng sabi ko, gagawin ni Kristo ang lahat. Lahat ng pag-a-adjust para tayo ay magligtas. Nagkatawang tao nga siya para iligtas tayo Anong paraan ang hindi niya gagawin para maligtas lang tayo? For us to be in heaven. Kaya dapat, ganyan din ang mentalidad natin sa kapwa natin. Hindi pwedeng tayo-tayo. Hindi. Mas maganda kung pagpasok natin sa heaven, may kasama tayo. May sinasama tayo. Let me end with this. Nung World War II daw, ay naging close yung tatlong chaplains na Protestante, Katoliko, at yung isa, Hudyo. Nagkasundo sila na kung sino man ang mamatay sa kanila, yung dalawang matitira will notify his family, yung namatay. At sisiguraduhin ng dalawang matitira na survivors na magkakaroon ng dissenting living kung sino yung mamamatay. Namatay yung Hudyo. Wala silang makitang sinagoga, kahit rabbi. Nagpunta sila sa sementeryo na Katoliko. Doon sana ililibing. Kasi World War II Doon sana nilang ililibing yung Hudyo at chaplain. Hindi pumayag yung nagbabantay doon. Kasi naman, napaka-stricto ng rule na yung sementeryo yun, para lamang sa Katoliko. We must understand the situation kasi World War II, maraming namamatay. So ang priority ron ay yung mga Katoliko. Pero ang sabi ng bantay sa sementeryo, teka. Ganito na lang. Kasi kesa naman kung saan pa kayo pumunta, gawan ko na lang ng paraan. Ililibing ko siya sa may labas, tabi ng bakod. Ako na lang ang bahalang mag-maintain sa libingan niya. Sinisigurado ko sa inyo, alagaan ko, lilinisin ko lagi yung puntod niya. Pumayag na yung dalawa kesa naman walang mapuntahan, di ba? After World War II, bumalik yung dalawa, binisita, yung kaibigan nila. Ay, na-surprise sila. Wala silang makitang libingan sa labas ng bakod. So sabi nila doon sa tagapag-alaga, ay nasaan siya? Ang sabi ng tagapag-alaga sa sementeryo, kasi naisip ko naman, malungkot namang makita siya sa labas ng bakod, di ba? Kaya naghanap ako ng batas. Naghanap ako ng batas na magbibigay ng permiso na maipasok ang kanyang labi sa sementeryong Katoliko. At sumabat yung dalawa. May nakita kang batas? Wala Talagang wala Pero, wala naman ding batas na nagsasabi, hindi ko po pwedeng i-adjust yung bakod. In-adjust ko yung bakod para kasama na siya sa loob. Mga kapatid, hindi natin kinakailangang sumira ng batas. Minsan kailangan lang nating mag-adjust. Si St. John sa Ebanghelyo ayaw mag-adjust. Mataas ang tingin sa sarili niya. Bakit? Siya yung isa sa 12. Siya yung isa sa 3 Sa 3 na laging kasama ni Kristo Hindi natin to kagrupo. Ayaw niya mag-adjust. Ganun din si Joshua sa ating first reading. Sino yung nagpo-prophesy? Yung dalawang yan. Hindi natin sila kagrupo. Pero si Kristo, gaano mas siya kataas, willing siya mag-adjust. Para ang lahat ay maligtas. Ganun din si Pope Francis. Alam niya, ito ang simbang itinatag ni Kristo. Alam niya na ang katotohanan ay nasa simbang ito. Pero, willing siyang mag-adjust. All religions are paths that reach God. Pwede niyang, para bang sinabi niya, para bang pinalitaw niya, pero sa sarili niya hindi. Pero parang pinalitaw niya, equal footing lahat. Pero sa totoo lang hindi. Nakaangat, para sa isang Katoliko, nakaangat ang Katoliko. Pero mag-a-adjust ka para akayin ang lahat. At tulad ng ginagawa mo sa pamilya mo, kahit na alam mong ikaw ang magulang, kahit na alam mong ikaw ang tama, kahit alam mo na ikaw ang may pinakapunto kaysa asawa mo, kahit na ikaw ang breadwinner sa pamilya, kahit ikaw ang panganay, o di ba? Kung hindi ka nag-a-adjust, wasak na pamilya, sira na pamilya, nagka-away-away na, walang masamang mag-adjust.
Ito sana ang hilingin nating biyaya para sa ating lahat. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa, makapangyarihan siya. Ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang sambuko Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang sambuko Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong di ringgin ng Diyos ang sambuko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo akong matuto sa iyo. Yung ginawa mong pag-a-adjust upang ang lahat ay anyayahang maligtas. Kasi yung pag-a-adjust, paggawa ng lahat. Pwede ko sabihin, nakapagbigay na ako, nakapagpatawad na ako, nakapagpasensya na ako, nakapagbigay na ako ng tsansa. Pero yung pag-a-adjust, may hinihiling ka pa. Pinagbibigay mo pa ako. Sinasabi mo pang magpatawad ako. Sinasabi mo pang umunawa ako. Sinasabi mo pang magpasensya ako. Tulungan mo ako, Panginoon, na gawin ito. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Lawakan mo pa ang iyong isipan. Palakihin mo pa ang iyong puso upang yakapin ang sinuman. Pahabain mo pa ang pasensya mo para sa pamilya mo. Babalik si Jesus upang tayo ay kunin. Mayroon mong magandang mangyayari sa'yo sa buhay mo. Lalong-lalo na sa pamilya mo. Kung lalapit ka kay Jesus, kung tutulad ka rin sa Kanya, na nag-a-adjust upang makapagligtas. Mayroon na nag-a-adjust. Ang taong nag-a-adjust, yun ang taong ginagawa ang lahat. Ibinibigay ang lahat. Tinitiis ang lahat. Papuri, glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into the hell. On the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Offertory.
ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang hindi lang naina ang mahal na Birheng Maria, una mong luklukan ang kanyang sinapupunan. Sa aming pagtanggap sa iyo, ikaw nawa'y manan. Sa aming mga puso na lumago sa kabanalan. Aming alay sa iyo, ang tinapay at alak na iyong kaloob, upang kunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang aming alay sa iyo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob, upang kunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Ang maihandog sa iyo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming ialay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Ang tinapay na ito'y nagmula sa lupa, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging pagkain nagdudulot ng buhay. Ang maihandog sa iyo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming
sagisag ng aming buhay. Nakalimutan kong sabihin, may isang title ang Santo Papa. In Latin, ang translation ay bridge maker. So gumagawa ng bridges, hindi ng bakod, in order to connect. Alam naman natin, hindi ka pwedeng lumikha ng tulay ng napakataas ng isa. Dapat, equal footing kayong dalawa. Diba? So ganun din, hindi ka kukonekta sa isang tao kapag pinangalandakan mong na isa itaas ka, ikaw ang tama, anak mo lang siya, ganito lang siya. Dapat mag-adjust para magkaroon ng connection ang dalawa. At gagawin mo yon kung pinapahalagahan mo yung relasyon. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Grant us, O merciful God, that this our offering may find acceptance with you, and that through it the wellspring of all blessing may be laid open before us through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to Let the us Lord. give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For we know it belongs to your boundless glory that you came to the aid of mortal beings with your divinity, and even fashioned for us a remedy out of mortality itself, that the cause of our downfall might become the means of our salvation through Christ our Lord. Through him the host of angels adores your majesty and rejoices in your presence forever. May our voices, we pray, join with theirs in one chorus of exultant praise as we acclaim, Holy, holy, Holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is a chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit.
Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa lagang kasalasawin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant
Behold, Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the Only word, say and my soul shall be healed. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Ngunit kairupo ng puso kong ito, sadya kitang nalimot sa salay na lukmok. Gayon pa man katulad ko'y inibig mo pa rin. Ninais mong maibalik ako sa iyong piling. Kahit tanging anak iyong ibinigay sa aking kaligtasan, buhay niya'y inalay. Kaya dagli ako sa'yo'y tumalima. Paano ko tatanggihan ang pag-ibig mong lahat, kung dalisayang iyong angan sa akin noon pa man. Ngunit kairupo ng puso kong ito, sadya kitang nalimot sa salay na lukmok. Gayon pa man katulad ko'y inibig mo pa rin. Ninais mong maibalik ako sa iyong piling. Kahit tanging anak iyong ibinigay sa aking kaligtasan, buhay niya'y inalay. Kahit ikaw, Ama, ay nagmamahal.
Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong pagnalikha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo ay aming sasambitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y ang binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin. Sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin. At maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Let us pray. May this heavenly mystery, O Lord, restore us in mind and body, that we may be co-heirs in glory with Christ. To those suffering we are united, or to whose suffering we are united whenever we proclaim His death, who lives and reigns forever and ever. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo ay itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang iyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makipahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad.
siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaro, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pagpunta at sa mga tinutulong po ninyo sa simbahang ito na nagiging dahilan para makatulong tayo sa iba. Nakapagpo-promote po tayo ng devotion sa Our Lady of Lazaro dahil sa mga tulong ninyo na maintain natin ang simbahang ito. Bukod pa sa napakarami nating natutulungan. Right now, nagpapagawa po tayo ng mga chapels. 2 chapels na po yung pinagsasabay nating ipagawa. Doon po napupunta yung bulk ng mga binibigay ninyo. Kasama ninyo dito at yung mga kasama po natin sa iba't ibang panig ng mundo na nagbibigay ng kanilang donations through our GCash and bank account. Maraming salamat po sa inyo. The Lord be with you. And with your spirit. And may God bless us all, including our loved ones. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po. Ang pag-ibig na walang kapantan. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birheng umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, ang pag-ibig